Sabihin nyo, nakikinabang din kasi kayo. O kaya kayo ganyan, gustong-gusto nyo yan. Mga bugok. Kaya dapat pagka na rin, pati kayo ikulong. Mariusip. Paano kayo? Paawa ipik pagka nahuhuli, oh. Pero kung lapastanganin nyo yung mga kliyente ninyo, ganun-ganun na lang. May nagtanong sa akin, "Good morning, Sir Ray. Paano ko po i-report yung OLA na di ko na po nabayaran kasi nawalan po ako ng work. Pero willing naman ako bayaran sila. Partial kada sahod ko po. Nawalan ako ng work due to my medical condition po. Pero lalo ako na-stress kasi po sunod-sunod na may nagpapadala sa akin na order from Facebook daw po under my name. Pero wala naman po ako order. Possible po ba na sila po ang may kagagawan po nun? Kasi parang may nag-text sa akin nun na ganun daw gagawin nila. O-order sila sa mga Foodpanda, Grab Online, etc. Para daw ako mismo lumuhod at makiusap sa kanila. Sana po matulungan niyo po ako." Alright, maraming salamat po sa isa na naman pong katanungan na pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin itong interesante, napaka-interesting nitong topic na to, kasi kung di ako nagkakamali, almost the same ito dun sa content po ni Kajani yesterday po yata yun or the following day, nakalimutan ko na po, pero napanood ko po yun, may mga bagong modus itong mga abusadong online lending apps daw po, sabi nga ni Kajani, shout out Kajani, bagong modus nila is yung mismong OLA ang magdi-deliver. Ngayon, yung sa inyo naman po kasi is naka-receive kayo ng order sa Facebook. Okay, basahin ho muna natin, ulitin natin, Tinatanong nyo kung saan pwedeng mag-report, kasi meron kayong hindi pa nababayaran, Pero willing naman kayo kanyo na bayaran naman siya. Tapos gusto nyo mag-partial kada sahod. Pero paano nyo siya babayaran ng partial? Kasi sabi nyo nga na walang kayo ng work due to medical condition. Siguro, ibig sabihin nyo to, pagka nakahanap kayo, papartialan nyo, Sana makahanap muna kayo kaagad ng trabaho at sana maging maayos yung inyong kondisyon, gumaling sana kayo, Okay? Tapos sabi nyo nga, nai-stress kayo lalo kasi sunod-sunod yung mga order na dumarating sa inyo, under dun sa pangalan ninyo. So, tinatanong nyo kung possible bang pwede, gawin nila ito, kasi nga may narinig kayo na mayroong kayong na-receive na message na pwede nilang gawin yun, nagagawin nila yon, okay? Tapos, kaya daw nila ginagawa to para lumuhod at makiusap sa kanila, okay? Isa lang ang sasabihin ko dyan sa inyo, talagang kaya nilang gawin yan kasi yan, intimidating tactics, yung ginagawa nila. Ini-intimidate kayo kasi nga naman, kagaya ng ginagawa nila, di ba, sunod-sunod yung order na dumarating sa inyo, pero hindi naman kayo umu-order. Pero actually, hindi naman kayo apektado dito kasi yan cash on delivery. Ang nakakaawa actually dyan, yung rider. Kasi inaabunuhan nila yan Nakita niyo yung ginagawa nitong mga abusadong online lending apps na to? Hindi ba? Pati ibang tao na hindi naman hindi naman kasali dun sa sa nahiram niyo po, dun sa nahiram niyo sa mga online lending apps, nadadamay. Di ba? Para lang ma-intimidate kayo, para lang ganyan, gumawa ng hindi maganda sa inyo. Di ba? Nakita niyo o-order sa Facebook nga kanyo under your name. Pagka ganyan po ginawa sa inyo, tanong nyo po anong number po ba yung ginamit na na pang-order sa kanila. Okay? Kasi pagka nakuha nyo yung number binigay sa inyo at alam nyo hindi naman yun yung number nyo, sasabihin, hindi ko naman number yan. Diba? Ito yung number ko. Diba? Tsaka wala ka mo kung ino-order sa Facebook. Sabihin nyo sa kanila.
No, kaya lang siyempre nakakaawa kasi inabunuhan nila 'yon. No, tapos kunin niyo ho yung number tapos i-report niyo po siya. No, mamaya ako sasabihin ko sa inyo kung saan niyo siya pwedeng i-report kasi ang gawain niyang mga yan, no, ang pangalan niyo ilalagay doon, address niyo ilalagay doon, tapos kung ano-ano orderin. No, pero ang gamit po nilang number nila. No, ganun ho ang gagawin yung mga bugok na yan. O kasi syempre, tatawag yung mga delivery rider, di ba? O kaya magme-message. Andito na ako sa tapat ng bahay niyo. Di kaya magtatanong, nandito na street ako, saan ho ba kayo malapit? O sila pa rin ang sasagot nun. O ganyan kabugok yung mga abusadong online lending apps na yan. So gawin nyo po, pagka merong rider o may delivery sa inyo, anong inyo sa kanya? Ano ho bang cellphone number ang gamit? O, pakita nyo sa kanya kung ano yung cellphone number ninyo. Hindi kamo kayo yung yung umorder. No? Para ho maliwanag sa kanya na pati siya na scam. Scam ho yan na mangyayari na yan kasi hindi naman totoong transaksyon eh. O, di ho ba? Pagka ho hindi totoo yung transaksyon, scam yan. O, yung mambigat doon, na-scam ho yung rider kasi siya ho mag-aabono roon eh. O, di ho ba? Eh, yan ho mahirap sa mga abusadong online lending apps, pati ho yung mga taong hindi naman dapat kasama, nadadamay. O, di ba? Kagaya nun sa inyo, pati yung mga ninakaw na contact list. O, di ba? Mini-message, tinatawagan. O, di ba? Ganun ho mga kabugukan niyang mga yan. Di ba? Tsaka, hindi ko maintindihan paano kayong luluhod at makikiusap sa kanila kung ganun ang gagawin nila. Eh, wala namang epekto sa inyo yun. Di ba? O sige, nandun na tayo, mahabala kayo. May kakatok sa inyo, di ba? Magugulat kayo, ba't kayo may delivery? That's it. Pero yung abala na naglabas kayo ng pera, hindi. Kasi cash on delivery yun eh. O di ba? O, eh hindi nyo, kung hindi naman talaga sa inyo, ba't babayaran nyo po? O, di ba? So, hindi kayo apektado dyan. Ang apektado dyan, yung delivery rider na nag-abono. Di ba? Dapat talaga yung mga abusado online lending apps na yan, eh, makulong yan. No, hindi ako kumbinsido or hindi ako, kumbaga, yung pabor dun sa nangyayari na pagka merong na raid, pakakawalan yung mga, dapat yan sa mga abusado na kolektor na yan o maniningil o ahente na yan, ikulong din. No, kasi gusto rin nila yan eh. O sasabihin nila, inaabuso kami. Mga bugok, gusto nyo rin yan. Kung ayaw nyo na, di umalis kayo dyan, di ba? So, Mariusip, dadahilan nyo, inaabuso ko. Inaabuso na pala kayo ng mga amo nyo, tapos ayaw nyo pang umalis. Ano kayo, masokista? So, Mariusip, kung gano'n kayo inaabuso, sus, layasan nyo yan. Kung sinasabi nga nila di umano na foreigner ang may-ari niyan, o di layasan nyo. May papayag kayong papi sa ibang lahi. Ibang klase kayo. Diba? Sabihin nyo, nakikinabang din kasi kayo. O kaya kayo ganyan, gustong-gusto nyo yan. Mga bugok. Kaya dapat pagka na rin, pati kayo ikulong. Mariusip, paano kayo paawa ipik pagka nahuhuli, Pero kung lapastangan ninyo yung mga kliyente ninyo, ganun-ganun na lang. Diba? Sana maisip yun ng mga may consider yun ng mga nakahuli sa inyo. Diba? Mariusip kayo. Kung i-torture nyo isip ng mga kliyente nyo, ganun-ganun na lang. Tapos pagka nahuli kayo, abuso kami. Tapos magtatakip pa ng ng tuwalya sa mukha, mga bugok. Wala kayong kaano-ano. Mariusip. Dito ho sa inyo, sabi nyo nga willing kayong magbayad. Huwag ho kayong magpaparsyal. Pagka ho kayo nakahanap na ho ng trabaho, at naayos na yung inyong kalusugan, pag-ipunan ninyo. Ipunin nyo po, tapos bayaran nyo siya one shot. Kasi pag pinarsyal nyo ng pinarsyal lang, wala hong pupuntahan yan. Sasabihin ko ho sa inyo. Pagka ho yan, naipon nyo na, nabayaran nyo siya one shot, huwag nyo na ho siyang tangkilikin ulit. Huwag na kayo manghihiram sa mga bugok na yan. Tapos ho yan, manggugulo yan sigurado kasi babayaran nyo lang yan. Definitely, yung nakadyo lang naman talaga sa inyo Diba? So, magpalit kayo ng SIM card. Tapos make sure po yung inyong telepono, malinis ho yan. Ibig sabihin
wala na yung malware o wala na rin yung kanilang apps. So, i-reformat nyo na lang para mas madali. Diba? Kesa yung tatanggalin nyo lang, lilinisin nyo. I-reformat nyo na lang po para mas maganda. Ngayon, yung sa tanong nyo po kung saan po pwede i-complain, ayan po, ifa-flash ko po sa screen. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede po kayong mag-complain. Okay? Initially po pwede dyan email. So, lahat po ng mga proof nyo, screenshots ng panghaharas at pang-aabuso nila. No? Even yung mga pinapadala ho sa inyo, picturean nyo ho, proof yun. No? Na kayo hinaharas. Actually, intimidating tactics yun O, picture nyo, isend nyo sa kanila through email. Pwede ho yun, initially, email muna. Kasama ho yung mga proof. No? Mas maganda nga ho yan, notaryado na. No, tsaka nyo siya i-send dun sa SEC, NPC. Okay? Tapos po, pagka nagpatawag sila ng preliminary investigation, kagaya po na sinasabi ni Kajani, antenan nyo. Puntahan nyo po para matuluyan yan. Kasi kung yan, puro email lang po, hindi ho matutuloy yung complaint na gagawin po ninyo. Ngayon, kung meron naman po nga paglabag, for example po, pinost kayo sa social media na may halong malisya, cyber libel po yan. O, kumonsulta ho kayo sa abogado para humalaman ninyo kung ano yung tama ninyong gawin. Yung proper way ng pagsasampa ng kasong cyber libel. Kasi criminal case ho yan. Okay? Pagka napatunayan ho yan, may kulong ho yun. Okay? Kaya lang, ang masakit nga lang ho kasi dyan, kailangan niya identified kung anong online lending apps. Okay? Kung marami kayo, medyo mahihirapan kayo. Pero kung yan, isa lang, I think isa lang ho kasi yan, ma-identify nyo kung sino yan. Kung anong wala yan. So, mas madali ho ninyong mas maging madali ho yung takbo nung kaso. At saka yung mga complaints po ninyo. Okay po? Wag ho kayong masyadong rito, kasi actually, yung ginagawan sa delivery, walang epekto sa inyo yun. Ang may apektado nun actually yung driver yung delivery rider. Sila nakakaawa kasi sila nag-aabono. Kasi kayo, tanggihan nyo lang yun Diba? Sabihin nyo lang, hindi ko naman number yun Pagka yung hiningi nyo yung number na ginamit, pangalan nyo, magre-reflect doon, tsaka address nyo. Pero yung cellphone number na ginamit doon, hindi nyo yun. Hingin nyo yun. Isama nyo sa complaint. Ganun ho ang gawin po ninyo. Para sunod-sunod na yung complaint sa kanila. At lalo silang ma-actionan. Pero pagka kayo kinumplain nyo, kagaya ho sinasabi ni Kajani, tuluyan nyo, pumunta kayo pagka kayo pinatawag. Kasi importante ho yung presensya nyo doon. Hindi naman ho po pwedeng matuloy yun na ipapakim mo lang. Nandun na ho tayo, malaking abala. Pero yung ginagawang abala ho sa inyo yan, malaki din. Paano titigil ho yung mga bugok na yan kung hindi nyo hindi ho ba? So, tuluyan nyo para magtanda yung mga bugok na yan. No? So, ganun ho ang gawin po ninyo, para matapos na yung mga kabugukan at kagaguhan nitong mga bugok na ito, magpagaling po kayo kung ano man po yung inyong nararamdaman, para kahit papaano, mapabilis po ang paghahanap po ninyo ng trabaho at mabayaran nyo na po itong mga abusadong online lending apps na ito. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahin po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kaya sa muli po, yun lang.